time, prayer, ministry, sharing the gospel. Pwede kang abang nagpapahinga ka, share mo ang gospel. Example, yung John 3:16. Di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang bugtong na anak si Jesus kung pang sino man ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang yan. Yun lang po, malaking bagay na isinare mo sa isang tao. Kasi nga, paano mo masasabing ikaw ay asin? Sa oras na iyon, kailangan niyang marinig ang salita ng Diyos dahil punong-puno ng kabulukan ng mundo, punong-puno ng kasalanan. Napakahirap po ang taong iyon, hindi mo nasiran at siya'y namatay. Sabi sa Ezekiel 3:18, pananagutan. Dami kong mga hindi nasiran. Tapos siyempre, nabalita mo, namatay. Siyempre, nasiran, pananagutan mo. Pananagutan natin sa Diyos ang kanyang dugo. Hanggat buhay, yung taong nakatabi mo, nakausap mo, kaklose mo. Hindi pwedeng ikaw ang nahahatak, hindi ikaw ang nahihila ng mundo. Kapag ikaw ang nahihila, na-impluwensya ng mundo, yung asin, tumatabang, nawawala ng panlasa. Nawawala ng alat. Yung ilaw, nakatakip. Katago. Yes. At ako, tinatanggap po nung ako bago pa talagang nakuna. O, liga, tara, punta tayo doon. Tara. Sa alip na ikaw ang maging influencer, ikaw ang dapat magikayat, ikaw ang naahatak. Anong dahilan? Bakit maraming Kristiyanong naahatak? Kasi hindi priority ang kabutihan, ang kabanalan ng Diyos. Mission, performance. Mission. Ikaw, kung bakit ka narito, kung bakit tinawag tayong asin, at ilaw na sanlibutan, kapatid, ito ay isang description ng pagkakakilanlan, identity. Dala-dala mo ang tatak, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Tinawag niya, sumunod kayo sa akin sa libutan. Sino mo mga isda? Si Andres, si Pedro, tinawag. Iniwan ang isda. Gusto niyo po ba, isang ulam na walang asin o walang alat, ano kayang mararamdaman nyo? Tabang mawawalan ka ng ganang kumain. What more kung ikaw ay isang Kristiyano? No? Kausap mo. Pagkatapos, nakaupo ka lang. Pero alam mo, yung mga taong yon, gusto nilang makinig, gusto nilang mag-aral ng salita ng Diyos. Yes, pwede mo silang sa bahaginan para maging may panlasa ka sa kanilang buhay, kanya-kanyang buhay. Okay? So yun po mga kapatid, na kailangan po makita sa buhay natin, kailangan malasaan ka. Kailangan may bisa. Tulad ng isang asin, kapag paano kung wala ng alat, ay itatapon na lang. Tayo po bilang isang Kristiyano, kailangan po patuloy na ibahagi, patuloy na ituro sa ating mga kakilala, kaibigan. Huwag po tayo, ano po ang dahilan, bakit hindi nagagawa? Bakit kaya hindi na natili o katapatan? Nahihiya? Natatakot? Wawalan ba ng tiwala sa kapangyarihan, kabutihan ng Diyos? Kapatid, be useful. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka sa isang lugar na iyon. Pangawakan mo, magtiwala ka sa Kanya. Pangako niya na hindi Kanya iiwan ni pababayaan.